Isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan. Muling sama sa inyo po ang Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK dito po sa London. Ako po ang inyong kaibigan. Ako po si Buddy Bernardino. Aba, akalain niyo bang sabi ng mga Pilipino, mga kababayan natin dito sa London at sa buong United Kingdom na sumusuporta at patuloy na nagmamahal sa mga Duterte, minaliit nila mga kaibigan, ipinagkibit balikat, binalewala lamang yung resulta ng pinakahuling survey oh, ng isang kumpanya dyan sa Pilipinas na sinasabing sumadsad daw ang trust at approval ratings ni Vice President Sara Duterte noong November. Itong kumpanya po na nagsagawa ng survey noong November ay itong Pulse Asia. At sinasabi pong sumadsad daw ng 12 puntos ang trust at approval rating ni VP Sara noong nakaraang buwan. Ang sabi ng mga kababayan natin dito na patuloy na nagmamahal sa mga Duterte, bakit naman kasi itinaon ang survey na yan nung kasagsagan ang hearing sa kanyang tanggapan at isinasalya o ikinakasa yun pong impeachment complaint laban sa kanya. Noong mga time na yun, hindi pa naman ipapaliwanag ni VP Sara ang kanyang panig tungkol sa mga akusasyon laban sa kanya. Yun ang sabi ho ng mga kababayan natin dito, partikular nung barbero natin na nandyan lamang ho sa eastern part ng London. Nabatid mga kaibigan na isinagawa ng Pulse Asia ang survey noong nakaraang buwan sa kasagsagan ng paghahain ng impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Ito'y sa umano'y napaulat na irregularidad sa paggamit ng kanyang tanggapan ng confidential funds at pagbabanta laban kay Marcos Jr. at sa kanyang asawa, ganon din kay Speaker Tambar Romualdez. Ang naturang pinakahuling Pulse Asia survey ay mayroong 2,400 na sample size at may positive 2% na margin of error. Marami hong nagsasagawa ng survey ngayon dahil malapit na po yung eleksyon. Hindi pa naman nagsasabi o nagdedeklara. Masyado pang maaga. Hindi pa naman nagdedeklara si VP Sara na tatakbo siya, di ba? Dahil malayo pa ho, 2028 bakit itinaon nyo doon sa time na merong ikinakasang impeachment laban sa kanya at dinidinig ng House Committee on Good Government yung sinasabi nilang irregularidad na paggasta sa pondo ng kanyang tanggapan. During that time, hindi pa sumasagot si VP Sara, mga kaibigan. Hindi pa niya naipapaliwanag ang kaniyang panig. Nililinaw ang mga sinasabi nilang red flags na yan na paggasto sa kanilang pondo sa naturang tanggapan. Sabi ho ng barbero ko at ng mga maraming Pilipino dito sa London, mga kaibigan, wala ho yan. Masyado pang maaga. Hindi pa naman nagsabi na tatakbo sa 2028 at napakalayo pa itong si VP Sara. Bakit naman kayo nagsasagawa ng survey na yan? At saka hindi ko sila masyado naniniwala dyan sa mga survey na yan dahil marami daw silang napatunayan at natatandaan na nagsasagawa ng mga eleksyon na yan tuwing bago mag-eleksyon o nagsasagawa ng survey na yan bago mag-eleksyon na hindi naman yung resulta ng kanilang survey ang tunay na lumalabas pagkatapos po ng bilangan ng boto ng mga kandidato. Kaya sabi ho nila, mga kaibigan, particularly ng aking barbero, hindi ho kami naniniwala dyan. Kumbaga parang alikabok lang sa kanilang balikat. Pagpagpagin lang ng ganon, wala na. Binabaliwala lang ho nila dahil hindi ho yan ang katotohanan. Ang sabi nga ng iba baka
ang survey na yan, merong nasa likod niyan na nasa administrasyon. Oh, sila ang nagpa-survey na yan, sila ang nasa likod ng survey o kinomission ng ilang alipores ng administrasyon ang survey na yan para lalong maidiin itong si VP Sara at ng mga Duterte. Kumbaga parang mind conditioning. Oh, bahagi daw yan ng mind conditioning ng administrasyon para lumabas na may kasalanan talaga si VP Sara, maidiin siya para hindi na siya magiging mabango pagdating ng eleksyon at sa sandaling magdeklara siya na tatakbo sa 2028. Ano sa palagay ninyo mga kaibigan? May punto sila, di ba? Nagkandak kayo ng survey. Oh, nung inaakusahan si VP Sara ng maling paggasta sa kanyang pondo. Oh, binabaton niyo siya ng kung ano-anong putik. Noong ikandak ang survey na yan, hindi pa niya naibibigay ang kanyang panig. This is my side of the story. Hindi pa niya nasasabi yun eh. So ibig sabihin, ang mga natunong lang siguro dito, mga sarado ang isip. Mga sarado ang isip. Yan ang hinala ng mga kababayan natin dito. Bukod sa mga sarado ang isip ang natanong dito, kinomisyon ng survey ng isang alipores ng nasa administrasyon para lumabas na masamang-masama itong si VP Sara at maidiin siya bago pa man mag-eleksyon at negatibo ang kanyang magiging imahe sa mga botante o sa taong bayan pagdating ng eleksyon. Ano sa tingin ninyo dito mga kababayan? Naniniwala ba kayo sa survey na ito? Survey ng Pulse Asia? Meron ding survey ang Social Weather Station. Pumili tayo ng paniwalaan natin dahil napakadami ng mga nag-survey o nagkakandak ng survey. Hindi natin alam kung sinong nasa likod nito, kung sino yung mga nag-komisyon nito mga kaibigan. Bago natin paniwalaan ang mga pakanang ganito na magdidiin sa isang tao. Ang headline, sumadsad daw ang trust at approval ratings ni VP Sara. Sino ang nasa likod ng survey na yan? Sino ang nag-komisyon ng survey na yan? Yan ang malaking tanong. Ito lang masasabi ko sa mga nakausap ko dito, sa mga kalye at sa mga tindahan na mga Pinoy dito mga kaibigan, hindi sila naniniwala dyan sa mga survey na yan. Kaya hanggat maaari maging patas naman kahit saang anggulo. Pag naman nating idiin yung tao na hindi pa naibibigay yung kanyang panig. Merry Christmas muli sa inyo mga kaibigan. At sa mga katulad kong mahilig sa green, pwede manghingi ng isang subscription lamang po sa inyo. Yun na lamang ang pamasko ninyo. Masayang-masaya na tayo noon. Isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, ako po si Buddy Bernardino. Bye for now.